Mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is kuha tayo ngayon dito ng dahon ng saging. So dito ako ngayon sa likuran ng kural ng baboy. So ayan, yan kapayas. So meron kasi dito akong tinanim na mga puno ng saging. Ayan o. So madami na yung saging, yung kanyang mga dahon. So ayan. Kukuha tayo ngayon ng dahon ng mga saging para ipakain sa ating mga alagang native pigs. Ayan dito. Ayan. So ito na lang yung gagawin natin mga kaprobinsya. Kasi sobrang mahal na ngayon ng commercial feeds. Ayan. Ito yung tanim ko na saging. Ayan. Yung mga alagang gansa. Ayan. Ayan, madami na. Kuha tayo ng kanyang mga dahon. So ayan ang mga kaprobinsya yung nakuha ko na dahon ng saging yan. Pinutol-putol ko. Yan, katulad nito mga kaprobinsya. Yan, para mabilis na lang yung pagbigay natin sa ating mga alagang native pigs. So ayan. Yung madami na itong mga kaprobinsya yung mga ganitong pakain sa kanila. So yan, hindi lang kasi puro na ito ipakain natin sa kanila, is meron din yang darak ng ng palay at darak ng mais. So una lang natin ito ibigay sa kanila, pagkatapos na maubos nila is bigyan din natin sila ng mga ng ipa ng mais at palay. So yan, ito yung mga pinangkuhanan ko ng dahon yan yung mga saging na yan. Tapos yung isa doon pinutol ko kasi madami naman siyang mga mga bagong sibol na yan. Yan. At dito rin madami rin yan. So kailangan talaga natin ito na kunin yung iba para kahit paano mapakinabangan natin mga kaprobinsya. Yan. So ayan. So ngayon mga kaprobinsya, ito yung ganito is isilid natin sa sako at dalhin doon sa ating mga alagang native pigs. Nandiyan lang rin yan yung kural. Yan. Yan, maingay yung mga alagang gansa. Ito muna sila dito sa ibaba, sa itaas. Ang una kong binigyan ayan ng mga dahon ng saging. Ayan. Ito na yung inahin na may sugat dati. Ayan unti-unti ng yung kanyang sugat is hindi na masyado malaki. Ayan. Parang na okay na. Ayan. Ito naman yung ating barako na si Buri. Ayan. So ito na yung ipa ng palay at ipa ng mais. Ayan. So ito naman yung may konting commercial feeds na hinaluan ng darak ng mais at darak ng palay. So ayan mga kaprobinsya, ginawa ko na lang, nilalagyan ko ng tubig para kahit paano is sila, masanay sila sa sa wet feeding, kasi nasanay sila sa wet feeding. So yan ginagawa ko sa kanila mga kaprobinsya, nilalagyan ko ng ng tubig. So ayan, ayan lang. So unti-unti lang din masasanay din sila sa ganyang pakain ng kaprobinsya kahit papaano. Dito malakas yung kain ng inahin. Ayan. So yan mga kaprobinsya, nandito naman tayo ngayon sa ibaba. Dahon ng saging. Ayan. Dito kasi yung sa ibaba na ito yung sasanay na sila na pinapakain. Ayan. Mabuli na rin yan.
Ito na yung inahin. Ayan. Ito yung mga maliliit. So ngayon kasi mga kaprobinsya is 5 na. So ayan o. Hindi masyado ma-clear yung video ko. Madilim. So ayan. So ayan mga kaprobinsya, kung meron kayong native pigs, ayan. So ito yung ipakain yung mga kaprobinsya sa inyong mga native pigs. Mga dahon ng saging, ayan. Kahit paano makaless tayo ng gastos ngayon mga kaprobinsya, dahil sa amin dito sa Iloilo, ay, grabe talaga mga kaprobinsya, nung isang araw bumili kami ng at mga 3 buwan na kami na gumagamit ng ipa ng palay. So grabe talaga, sobrang mahal ng mahal na ngayon ng ipa ng palay dito sa amin is 1/4 na yung isang sako na 50 kilos. Dati bumibili kami ng 800 lang. So ngayon sobrang mahal na. So wala tayong magawa mga kaprobinsya na sa ganyang sa ganitong buhay natin. So kailangan talaga natin na maghanap ng alternatibong pakain sa ating mga alagang native pigs. Ayan. Ito yung inahin natin. Inahintikin din natin dito. Ayan. Siya siya. So mga kaprobinsya, ito kasi yung inahin na ito, isang sanay talaga ito na kumakain ng mga ganitong pakain na yung fresh na kangkong, fresh na daw ng saging, katawan ng saging. So yan, nasanay din siya na pinapakain ng ganito. So yan, masaya din siya na binibigyan ng mga ganyang pakain. So ayan. So yan mga kaprobinsya, yung ipa ng palay dito at ipa ng mais sa amin, grabe sobrang taas na talaga. Yung ipa ng ng mais dito sa amin is 1/5 na yung isang sako. Samantala mga kaprobinsya, dito kami sa Iloilo, sobrang dami ng mga tanim ng tao na palay, mais, sa northern portion ng Iloilo. Pero dito sa amin, siguro sinasabotage. So pag nandito na sa 3rd district, sobrang mahal na talaga ng ipa ng palay dito. Grabe as in. Sobrang mahal na talaga mga kaprobinsya. Tapos yung baboy, biglang bumaba yung live weight mga kaprobinsya. Tapos yung mga biik, sobrang mura na. Tapos yung commercial feeds, aabot na talaga ng 2,500. So grabe talaga yung hirap na dinanas ng mga ng mga nag-aalaga ng baboy dito sa amin, sa bayan namin. So yan mga kaprobinsya, wala tayong magawa dahil ganyan talaga yung buhay ng isang farmer. So kailangan talaga nating humanap ng mga alternatibong pakain katulad ng native pigs mga kaprobinsya. Kapag malawak lang yung lupain mo mga kaprobinsya, is hindi ka talaga mawawalan na pakain sa mga ganitong mga baboy mga kaprobinsya, kasi kumakain sila ng mga damo, yan, mga dahon ng saging, mga madre de agua, so yan, mga taro, yan, kangkong. So yan mga kaprobinsya, so makasurvive talaga kayo kapag nag-aalaga kayo ng mga ganitong baboy. Pero unlike sa hyper, wala talaga mga kaprobinsya, kailangan talaga ng commercial feeds. So ayan. So yan mga kaprobinsya, yung dahon ng saging na ito is hindi lang ito matipid na pakain sa ating mga alagang native pigs. Is meron din ito makukuha silang mga vitamina, katulad ng vitamin A, vitamin E, vitamin C. So yan, meron din itong phosphorus, potassium, so fiber. Yan, makabigay din sa kanila, makatulong din sa makatunaw ng kanilang kinakain sa kanilang katawan, sa kanilang mabilis na pagtunaw sa kanilang digestive system, at magandang daloy ng ng kanilang intestine. So ayan. So meron din ilang antioxidant na makatutulong din mga kaprobinsya sa bago-bago ng klema, sa mga sakit. Yan, makatulong din ito yung mga dahon ng saging para hindi sila mabilis magkasakit dahil sa pabago-bago din ngayon ng klema, at hindi din sila masyadong mas-stress. So yan mga kaprobinsya, yung dahon ng saging, hindi lang talaga puro dahon ng saging yung ipapakain natin sa kanila, is lang din. So ngayong araw na ito pinakain natin. So pagkahapon is pakainin din natin sila ng ng darak ng mais or darak ng palay, is hindi puro-puro. So next day naman mga kaprobinsya is darak naman ng mais at darak ng palay. So every 2 days, yan, pakainin natin sila ng ganyan, ng mga madre de agua, ayan. So parang lang mga kaprobinsya is
ano lang natin, hindi lang natin sa isang buong buong linggo is puro lang dahon ng saging. So, hindi rin maganda yan sa ating mga alagang native pigs. So mas maganda rin mga kaprobinsya yung kung meron kayo nitong mga tawag dito yung mga pang slice, mas maganda din yan mga kaprobinsya na kahit araw-arawin natin ay pakain sa kanila, pero kailangan ihalo natin sa darak ng palay o darak ng mais yung mga dahon ng saging. So ngayon mga kaprobinsya, wala kami kasing mga ganyan na na machine, so yan lang yung ginagawa ko. Ayan, so ganyan lang talaga mga kaprobinsya, as a farmers, kailangan lang talaga nating lumaban sa buhay para makasurvive. So sa panahon ngayon mga kaprobinsya, is wala na talaga, parang sinasabotage na tayo ngayon. So yung mga nag-aalaga ng baboy, yung mga farmers, parang nalulugi na talaga, mamamatay ka talaga sa sobrang mahal ng ng bilihin. So dahil din yan kuno sa mga tawag dito, sa pagtaas ng langis. So yung iba mga kaprobinsya, dahil din yan sa ginigipit, yung iba tinatago na mga stock. So yung nilalabas sa merkado is kaunti lang. So yung mga farmers na na katulad natin na maliliit lang, so wala talaga tayong laban mga kaprobinsya. So ganyan talaga siguro yung buhay natin. Ginagawa talaga yan ng ating nasa itaas, na para lahat ng mga baboy dito sa ating probinsya is mauubos talaga at mag-import talaga tayo ng baboy. So ganyan talaga guro. So as a farmers mga kaprobinsya, laban lang tayo. Kung nandito tayo sa sa bukid or buhay probinsya tayo, so yan na lang yung mga alternative na ating ipakain sa ating mga alaga. Dahil din sa mga commercial page, yung minsan yung iba dyan din naggaling yung mga sakit ng mga baboy. So yan. So yan mga kaprobinsya, sinishare ko lang sa inyo. Yan din yung ginagamit dito ng mga tao dito sa amin. Yung iba niluluto nila, pero sa akin fresh lang kasi mahirap din mga kaprobinsya na maghanap ng panggatong na iluluto mo pa. So dagdag mga kaprobinsya, dagdag oras pa. So ganyan lang din, sanay natin yung ating mga alaga sa mga ganyang pakain. So yan lang mga kaprobinsya, sinishare ko lang sa inyo ito para kahit papaano yung mga video ko na ito is makatulong din sa inyo, na huwag tayo mawala ng pag-asa, laban lang tayo. Darating din yung araw na makakaahon din tayo at tiwala lang tayo sa Panginoon, na hindi lang magkakasakit yung ating mga alaga dahil ngayon sa ESF din mga kaprobinsya. So yan lang. Lang tayo, ang panalangin lang tayo sa Panginoon na makasurvive tayo sa ating mga pang araw-araw at ang ating din mga alaga. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!